God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Shalom mga partners at listeners. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Kamusta po kayong lahat? I hope kayo po ay patuloy na napagpapala sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga episodes sa programang ito ng Life and Grace. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ng chapter 3 ng Philippians at nag-aagalak ako sa Panginoon because I know na meron po kayong nakukuha o nadadampot o natututunan upang patuloy na mabago ang ating perspektibo sa mas maayos na pamaraan ng paglilingkod sa Panginoon. Sa episode po natin ito ay pag-uusapan po natin ang Philippians chapter 3 verses 15 hanggang 21. Dulo na po ito ng chapter 3. At ang pamagat po ng ating episode for today ay Waiting on Purchased Possession. Tuloy po natin. Gaya ng sinasabi ko, nasa huling bahagi na po tayo ng chapter 3 ng Philippians. Bumibilis na po tayo. Isang chapter na lamang po ang natitira sa ating pag-aaral na ito na atin pong sama-samang pag-uusapan. Last episode po, tayo po ay na-encourage ng salita ng Diyos na patuloy na magmatulin sa pagtakbo upang maabot ang dakilang panawagan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Alam nyo, importante po na at the end of our lives ay masasabi nating natapos natin ang takbuhin natin. Na-fulfill natin ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Subalit kinakailangan natin magpatuloy because alam ko po, marami pa rin Kristiyano ang hindi nila natatagpuan. Ano ba talaga yung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay? God has called every one of us at ang Panginoon ay mayroong individual plan for us at mayroon pong individual calling sa bawat isa sa atin at napakahalaga po na ito ay malaman natin upang masundan natin hanggang sa ito ay matapos natin. Praise God! Ito po yung panawagan ng Diyos sa ating buhay at ang Panginoong Hesus din naman ay nagmamadali ring bumalik upang igawad naman sa atin ang ating mga gantimpala. Ituloy po natin kung saan po tayo natapos. Filipos Kapitulo 3, talatang 15. Ito po ang sabi ni Pablo. Kaya nga, tayong nasa hustong gulang na ay magkaroon ng parehong kaisipan. At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Sinasabi dito na tayo pong mga matatatag na sa pananampalataya. Yung mga mature, alam niyo po sa King James Version ang tawag dito perfect. Pero ang ibig sabihin nito, yung mga matatag na, mayroon ng pagkaalam sa Panginoon upang tumatag sa kanilang pananampalataya. Tayo po daw ay dapat lamang na magkaroon ng parehong kaisipan. Yung sinasabi ng parehong kaisipan dito ay yung pagiging single-minded. Single-mindedness na binabanggit niya sa mga naunang verse na kinakalimutan niya yung nakaraan. That Apostle Paul was forgetting everything else and seeking only after God. Tinutungo niya, nagmamatulin siya sa pagtakbo sa kanyang hinaharap, yung pong pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay. At kapag naiiba ang ating pag-iisip, yung lumilihis tayo, kapag iba na ang ating pinopokus, then sabi po ng Biblia ay ipapahayag din sa atin ito ng Panginoon. Kung pag-iisipan niyo po, actually, napakagandang pangako po ito ng Diyos sa atin. Kalimitan po kasi sa concern ng mga Kristiyano, sa atin po mga believer, ay kung paano, nagtatanong po sila, paano daw nila malalaman kung ang iniisip nila o ang ginagawa nila ay ayon pa o tama pa sa nais na ipagawa ng Panginoon. If we seek the Lord with a pure heart and singleness of purpose, kagaya po ng sinasabi ni Pablo dito, then the Lord has obligated Himself to show us anything that needs to change. Meron po tayong banal na espiritu na naglilid sa atin sa lahat ng katotohanan. Ito po ang pangako ng Panginoon. That the Holy Spirit will lead us into all truth and will even show us the things to come.
Yung future things po ipapakita niya. So kung tayo po coming from a singleness of mind sa paglilingkod sa Panginoon at minsan ay nadiderail tayo or nadadala tayo ng ibang mga bagay, the Holy Spirit will show us these things at idadirect niya po tayo ng tama. Napakagandang pangako ng Panginoon. The Lord will show us if we begin to get off track. We just have to seek the Lord with all of our hearts. Magpatuloy po tayo. Pilipos Kapitulo 3, talatang 16. Sabi po ni Pablo, gayunman magpatuloy tayong mamuhay ayon sa pananampalatayang naabot na natin. Ang binibigyang diin po dito ni Pablo ay ang paglago ng mga taga-Pilipos. Importante po na tayo lumago. Importante na magpatuloy upang lumago po tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Yung bang tinatawag nating growth and winning, not just surviving. Hindi lang tayo nagpapatuloy. Hindi lamang tayo tumatakbo. Hindi lang natin nais na tayo ay manatiling tumatakbo sa takbuhin. Ang nais natin ay umuunlad tayo sa ating pagtakbo. Lalo nating nakikilala ang Panginoon at lalo nating nalalaman ng gusto ang mga ginawa niya para sa atin. Hindi po nais ni Pablo na tumigil sila sa mabubuting bagay na kanilang ginagawa. He wanted them to do more. He was saying they should keep doing the things that got them to the place they are. Parehas po ng point na sinasabi niya sa mga taga-Kolose. Ang sabi niya po sa mga taga-Kolose, sa Kapitulo 2, talatang 6, ang sabi po ni Pablo, kaya't yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya. Yun pong nagpapatuloy. Alam niyo po, mahirap para sa isang Kristiyano ang tumigil. Marami pong Kristiyano, pagkatapos po pumunta sa iglesia or sa simbahan, ma-invite natin at maligtas, pagkatapos ng ilang panahon ay tumitigil po. Hindi na po umattend ng Bible study, nabibisi sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan at mas nabibigyan ng importansya ang bagay na ito kaysa po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. I need to tell you this, na kailangan nyo pong bumalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagmumultiply kasama ng kanyang kapayapaan through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Marami pong Christians, after receiving Christ by faith, fall back into the trap of thinking that after salvation, they have to earn God's blessing by works. Hindi po ganito ang nagpapatuloy ng paglakad ng ayon sa Kanya. If we started by grace, we should continue by grace. Parehas din kung paanong sarcastically ay sinabi po ito ni Pablo sa mga taga-Galacia. Tingnan niyo po ang pagkakasabi niya sa Galatians chapter 3 verse 3. Sabi niya, talaga bang nasisiraan na kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa sariling pagsisikap? Alam niyo po, tayo mga Kristiyano ay naligtas sa Espiritu. Tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Tinanggap natin ang kaligtasan na dulot ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya. Subalit, nalilinglan tayo minsan kapag gusto nating magpatuloy ng nagsusumikap po tayong manatili sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating gawa. Dapat po ito ay sa biyaya din. Kaya po sa tanong ni Pablo dito po sa Galatia chapter 3 verse 3, ang malinaw na sagot sa tanong na ito ay tanging sa pananampalataya lamang nagkakaroon ng tunay na pagbabago sa buhay. Tuloy po natin, Pilipos Kapitulo 3, talatang 17. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Nakamamanghang pangungusap po ito ni Pablo. Nasabi niya, kayo'y magkaisang tumulad sa akin.
Hindi po ito isang proud o arrogant statement. Ito po ang totoo. Ito po yung totoo. It is the truth. Kung babalikan natin ang mga karanasan po ni Pablo sa mga nakaraang pinag-aralan po natin dito po sa Philippians chapter 3, sabi niya po sa verse 7, He suffered the loss of all things para lang kay Kristo. Sabi niya po sa verse 8, lahat ng kanyang attainment ay itinuring niyang basura, dung, refuse, in comparison sa pagkakakilala kay Kristo. Sabi niya po sa verse 10, He shared in the fellowship of Christ's sufferings. Sabi niya po sa verse 9, iniwanan niya ang sarili niyang righteousness at tinanggap niya ang righteousness na dala ni Kristo. Sabi niya po sa verse 13 at 14, kinakalimutan ang lahat na nakaraan at nagtutumuling abutin ang panawagan ng Diyos sa kanya. Sabi niya po sa verse 15 at 16, He was walking according to the light and understanding of God's word that he had. At ngayon naman po, dito po sa verse 17, Philippians chapter 3 verse 17, ang sinasabi niya ngayon ay nakikiusap siyang sundan nila ng mga taga-Pilipos ang kanyang halimbawa. Sabi niya, kayo'y magkaisang tumulad sa akin o tularan ako. Idinagdag pa niya, at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon. Yun po, sabi niya, minsan po, itong si Pablo ay binilinan niya ang mga Kristiyano sa Roma. Sabi niya po sa Romans chapter 16 verse 17, ipinakikiusap ko sa inyo mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga pinagmumulan ng pagkakampi-kampi at sa mga sanhi ng pagkatisod. Na salungat sa aral na inyong natutuhan, layuan ninyo sila. He was telling the Philippians to separate themselves from the people who were not living according to the example Paul had set. Kasi po sabi ni Pablo, magkaisa kayong sundan ninyo ang aking buhay. Kung paano si Pablo sumusunod kay Kristo. At kagaya din po ng sinabi niya sa mga taga-Korinto, ito po sabi niya, pinag-usapan na po natin ito noong nakaraan. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sabi niya po sa Ingles, imitate me as I imitate Christ. Again, this is not a proud or arrogant statement. This is the truth. Alam niyo po, kung hindi natin kayang sabihin ang parehong mga bagay na ito, then we shouldn't be in the ministry. Kung tayo po ay naglagay ng buhay natin sa ministry, dapat kaya nating sabihin sa mga taong tinuturuan natin at pinagmiministeryohan natin, that kaya ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kung hindi natin masabi ang parehong bagay na ito dahil iisipin ng iba na ito isang kayabangan lamang, then we should not let false humility hinder us from saying this. Kailangan kaya natin itong sabihin ng may katapatan sa ating puso. Ituloy po natin. Filipos, Kapitulo 3, talatang 18. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. Hindi po nilinaw dito ni Pablo kung sino ang kanyang tinutukoy because probably ay obvious po ito sa mga taga-Pilipos na sinusulatan niya. Yet, sinabi niyang sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. The enemies of the cross of Christ. Patungkol sa mga ito, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo ng may pagluha. It is obvious na hindi po natutuwa si Pablo kapag nakita niya yung iba na nag-fail while he is succeeding. Alam niyo, ang puso ni Pablo ay para sa advancement ng kingdom ng Panginoon at hindi po yung advancement ng kanyang kingdom. Hindi ganun si Pablo. His tears were evidence that he takes no pleasure on the destruction of those who were not truly serving the Lord. The enemies of the cross are those who are opposed to the concept
that Jesus accomplished everything through His death and resurrection nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Maaaring ang mga sinasabi niyang tao dito ay maaaring tinatanggap nila na ang ginawa ni Kristo para sa kasalanan ng mga tao. Maaaring tanggap nila po itong parte na ito. But they don't accept that Jesus paid it all. Na binayaran to lahat ni Kristo. Na wala na tayong po pwedeng idagdag dito because kumpleto ang ginawa ni Kristo. Naniniwala silang kailangang dagdagan ng sariling kabanalan ng ginawa ni Kristo para sa ating kapatawaran. But Jesus plus anything equals nothing. Jesus plus nothing equals everything. All grace po ito, wala pong works. Dahil lamang po sa biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Kagaya po ng sinasabi ng Roma Kapitulo 11 talatang 6, sabi po ni Pablo sa kanyang sulat, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi nabatay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi biyaya. Sa English version po ay ganito ang pagkasabi, and if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Ano man pong pagtatangka natin na dagdagan ang ating gawa sa biyaya ng Diyos for the purpose of being accepted with God, it actually negates His grace. God's grace has to be purely Him and none of us. All of God and nothing of us. Yun po yung biyaya ng Diyos. Justification has to be all works or all grace. Kung gusto mong mapawalang sala ka, sige, gawin mo ang lahat ng bagay na makalulugod sa Panginoon. Well, lahat by works. O kaya naman po, lahat by grace. Hindi po pwedeng combination ng dalawa. Again, sasabihin ko po, justification has to be all works or all grace, but not a combination of the two. And that is one of Satan's most clever deception sa atin po. To take a truth and add to it until it is no longer the truth. Ganun po yung kalimitang panliling lang sa atin ni Satanas. And I'm telling you, marami po, maging mga Kristiyano, ang nalilin lang ng kalaban dito. When you add something to the grace of God, it negates God's grace sa ating pong buhay. Pilipos Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 21. Dito po tayo nagtatapos. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian na ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Napakahaba po nung aking sinabi na ito. Subalit, ang ibig sabihin lamang po nito, for our citizenship is in heaven. Yun po ang ibig sabihin. Ang atin pong pagkamamamayan ay sa sangkalangitan. Ito po yung sabi sa English translation. For our citizenship is in heaven. Dito po ay pinalalakas ni Pablo ang nauna na niyang statement patungkol sa ating pong pag-iisip sa mga bagay ng mundo. Sabi niya, bakit ka mag-iisip ng mga bagay tungkol sa mundo samantalang ang iyong citizenship ay sa kalangitan? Kapag nakuha natin ang kaisipan that we are citizens of heaven and not of this earth, it will radically influence our actions while here on earth.
Kahit nandito pa tayo sa lupa, ang kaisipan natin ay meron po tayong eternal perspective. Meron po tayong heavenly perspective. And that is why things will happen here on earth, mga pangit na bagay. Subalit hindi tayo totoong maapektuhan dahil ang ating kaisipan ay nakatutok sa sangkalangitan. Praise God. At mula po sa langit kung saan tayo ay registered citizens, doon po tayo nakaregister. Doon po tayo nabibilang. Hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus na ito, ang siyang magbabago ng ating hamak na katawan. Ang sabi po sa Ingles ay vile body. Hamak po, inferior po yung katawan natin dito sa lupa in comparison sa po pwede nating matanggap na dadalhin sa atin ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, pwede nating sabihin na ang ating katawan, ito pong human bodies natin, is certainly one of God's greatest creation. But compared to the glorious bodies na naghihintay sa atin, na matatanggap natin sa Panginoon, yung katulad ng glorious body ng ating Panginoon sa Kristo ngayon, these mortal bodies are vile. Hamak ito kung ikukumpara sa glorified body na tatanggapin natin sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kung kaya nga po, tayong lahat ng mga Kristiyano ay naghihintay para dito. We are waiting for our purchase redemption. At napakalaking pagkakaiba ng dalawang ito. From being vile to glorious, from corruptible to incorruptible, sabi po ng 1 Corinthians 15. Maaaring mahirap para sa atin na maunawaan kung paano gagawin ito ng Panginoon, na itong katawan nating nabubulok ay mapapaltan ng di nabubulok. Itong katawan nating na-defiled o nasira ng kasalanan ay maitatransform ng Panginoon into a glorious bodies. Pero kagaya nga po ng sinasabi ni Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa kakayanan na gawin ang ganito. God's power is infinitely more sufficient for the task na palitan ng ating katawan. And if the Lord can work that miracle, sigurado tayo na ang kagalingan ng ating mga katawan ay hindi problema sa Panginoon. Lagi itong may kinalaman sa banal na espiritong ating tinanggap ng ating kaligtasan. Ang sabi po ng Roma Kapitulo 8, talatang 11, ngunit kung ang espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang espiritu na naninirahan sa inyo. Sabi po sa wikang Ingles, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Paul was just commenting on this quickening power of the Holy Spirit para sa buhay na ito, para sa sukdulang tagumpay na ating pong pisikal na katawan. Sukdulang tagumpay ng ating pisikal na katawan. Na ito po ay matatanggap natin, makakatanggap po tayo ng glorified body sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Ang ating hamak na katawan has been rendered incapable of serving God correctly. Gaano man po nating naising maglingkod at our very best sa Panginoon, kulang po ito kasi naglilingkod tayo from gamit ang ating vile bodies, ang ating pong katawang lupa na naapektuhan na po ng kasalanan, na ito po ay hindi perfect. At kailanman hindi magiging perfecto ang ating paglilingkod sa Panginoon using this vile body. And that is why God has planned na palitan po itong ating katawan na nabubulok, na nagkakasakit sa katawang di na makakaranas ng sakit.
Subalit, ang ating pangkasalukuyang sitwasyon na ito, yung ating katawan ay nagkakasakit at hindi tayo nakakapaglingkod ng best sa Panginoon, it is not hopeless. Dahil iniligay ng Diyos ang kanyang espiritu sa loob natin. And we can overcome this deficit by letting this Holy Spirit live through us. Kagaya po ng sinasabi ni Pablo, na hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Sabi niya po sa Galatians chapter 2 verse 20, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. When we let these things happen, I'm telling you, there will be marvelous things that is happening through you sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit na ibinigay sa atin is an earnest. Ang sabi po sa English Bible, is a pledge. Ang meaning ng salitang ito, earnest o pledge, ay ito po yung as part of purchase money given in advance as security for the rest. Parang paunang bayad. The Holy Spirit is the down payment of our inheritance, guaranteeing that the full redemption of the purchased possession will come and be manifest in Christ. Ibig ding ipakahulugan ni Pablo dito na tayo pong mga believers today, na mayroon pong Espiritu ni Kristo sa atin pong mga puso, ay pwedeng magamit ang down payment na atin pong tinanggap habang naghihintay tayo for our purchased possession. Ito po yung glorified body na ibibigay sa atin pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Na habang naririto po tayo dito sa mundo, sa lupa, in this fallen world, pwedeng dumating ang sakit at karamdaman sa atin pong paglilingkod. Subalit ang Espiritu na nasa sa atin, yung down payment na atin pong tinanggap, ay pwede nating magamit na magbigay buhay sa ating mga nabubulok na katawan. Ang daladala ng Espiritu Santo ay buhay. At kapag nakuha natin mula sa karunungan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang kapahayagan o ang revelation ng buhay, ang revelation ng life, maging ang parte ng ating mga katawang namamatay ay tatanggap ng kagalingan. Dito natin na i-manifest ang healing na mayroon na tayo sa ating born-again spirits. Ang teaching po na ito on the spirit, soul, and body is one of the revelation na nakatulong po sa aking buhay upang makapanatiling malusog at nakapapamuhay sa divine health na ibinayaran ni Kristo para sa ating lahat. And I'm telling you, ito po ay napaka-importante for every single one ng mga believers ngayon. Kaya mong mabuhay at kaya mong lumakad in that divine health na binayaran ni Kristo sa krus. Ito po ay sa pamamagitan ng allowing the Spirit of God na ating tinanggap na siyang down payment para po sa ating purchase possession. Na ito ay hayaan nating mamuhay at mangunang mabuhay dito sa atin pong paglakad sa mundong ito. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at ito po ang Life and Grace. At ako po ay patuloy na nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!